Lalagyan ko ng tono itong Psalms 105 verse 1. Classic country. Classic country version. Give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nation what He has done. Sing to Him, sing praise to Him. Oh, give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him. Give thanks to the Lord, call on His name. Give thanks to the Lord, made known among the nations, made known among the nations. Give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him. Give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him. Sing praise to Him. Sing praise to Him. Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Si Brother Jubo muli ito. Yun, medyo kalimutan ko lang yung password ko. Kaya binalikan ko. Magandang umaga sa inyo, tanghali man, hapon o gabi. Si Brother Joe ito. Kumanta lang ako kanina ng inimbento ko lyrics lang. Ginawa ko lang konting country. Kamusta na ako kayo dyan? At sa mga lalo na bago pa lang, ito ang karaoke at pananampalataya na small YouTube program na ginagawa ko dito. Wala akong ibang intensyon kundi ang ibahagi lang ang salita ng Diyos. At makakaasa kayo na wala nang iba. Hindi ako magbibigay sa inyo ng atang sa balikat na mabigat. At hindi ko gagayahin ng mga pariseo at saka yung mga false Christians, false preachers na mga nangangako ng bagay na alam natin na hindi talaga inutos ng Diyos sa kanila. Meron akong gustong i-share sa inyo na itatopic ko ngayon. Alam niyo, ngayon na mag-ingat kayo. Maraming ngayon tinatawag ng commercialized Christianity. Commercialized sila. Talagang they tend to make business out of the Bible, out of this faith.
Kaya mag-ingat kayo. Yung mga tao na yun ay talagang hot seared with Satan's name, yung mga tao na yun. Mag-ingat lang kayo. Ang itatopic ko ngayon is about true love. Merong kanta sa Pilipino niya, di ba? Yung true love na hindi ko lang alam kung sino kumanta na matagal na yun. Yun. Yung true love daw never dies. Boyfriends ba yun? Pero dito, ito sinasabi kong pag-iingatan natin dahil ito ginagawa ito ng mga commercialized Christians. They just want to attract you. Pero actually, it's not what's supposed to na sa Biblia. They made it up. Ginawa lang nila sa utak nilang bali-baliko. Ang nito ay para makapagbenta sila ng mga literature na ginawa nila na actually ay it's horrible dahil it's not part of the Bible. It's not the purest message ng Bible. Ingatan natin to. Magbibigay ako sa inyo ng, bibilangin ko na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Itong mga karakter ng Bible na to, na sinasabi ng mga false preachers na to, na nakita nyo ba yung true love nila, kung paano sila nagligawan? That's a lie. Kasinungalingan yun. Matagal ko nang inaano yan yung tinitignan yun yung ganong mga klaseng nila. Pero it's a lie. Pag nabuhay kayo sa ganitong paniniwala na to, na kasinungalingan, ito yung sinasabi ng Isaiah chapter 5 verse 20. Woe! Pag sinabing woe, W-O-E, woe, sumpain, to those who call evil good and good evil. At sa iba pang mga sumusunod na talata ron sabi, yung bitter ginagawa ninyong sweet at yung sweet ginagawa ninyong bitter. Woe to those who call evil good and good evil. Number 1, sinasabi nila na yung yung true love daw, yung pag-iibigan. Kaya nga sa Bible merong tinatawag na love, courtship, and marriage. Nilalatag nila yun yung mga ganun. Kasi na ako nun dati na-victimize nila ako nun Pero hindi ako kakagat talaga sa pain ng mga ganun. They're using the Bible about love, courtship, and marriage. Actually, that's all lie. Lies lahat yun. Kasinungalingan yun. Pero meron talaga na totoo. Pero yung sinasabi nila, kasinungalingan yun. Sabi nila na, si Adam yung nagligawan sila, tunay yung pagmamahalan nila. That's a lie. Wala naman nakalagay sa Bible na nagligawan sila. Nung si Adam nilikha ng Diyos, nauna muna nilikha yung mga dambuhalang mga animals, let's say, including na yung mga dinosaurs doon, nung panahon na yun. Masasabihin ng iba siguro, Brother Joe, ang dinosaurs is like 250 million years ago. May dinosaurs, tapos nag-died out sila nung 65 million years ago. Come on. Recently lang si Adam, kung may Adan nga na totoo nag-exist na siya. Pero meron kayong dinababasa kasi sa Bible, kasi sa Hebrew word yun. Nung pinangalanan ni Adan, sa Genesis basahin nyo, ang lahat ng animals, pati yung mga iba pang animals na until now ay nag-survive tulad ng alligators, crocodiles, yan. Yung mga malalaking let's say beast na yan, ay nandun na.
Basahin niyo sa Biblia, nung napangalanan na ni Adan ang lahat ng animals, walang compatible sa kanya. Nag-iisa lang siya kasi ang talagang mission ng Diyos sa kanya is to rule the world. Siya ang panganay ng buong sanglibutan. Hindi first created, kundi panganay, tumatayong panganay sa buong nilikha ng Diyos. Pagkatapos pinatulog siya ng Diyos. Yung salitang pinatulog, ang laki ng gap nun. Kasi sa Bible, nabuhay lang si Adan ng 930 years di ba? Pero sa Bible, may malaking gap yun. Parang suspended animation. Dinala siya somewhere ng Diyos. Either dinala siya sa kalangitan, dinala siya kung saan, o dinala siya dun sa, hindi natin alam kung ito ay lumilipad na aircraft o whatever na sinasabi ng iba. Hindi natin alam, pero inalis ng Diyos si Adan doon sa earth, itong earth na to. At dinala siya somewhere ng napakahabang panahon. Natulog siya. The same ng word na Bible na pinatulog na tulad ng kay Lazaro na matay. Ibig sabihin sa kanya, pinatulog siya. Parang nag-hibernate ng mga millions upon million of years pass bago siya pinababa ulit. Kaya siya pinatulog ng Diyos, kinuha yung side ng ribs niya at ginawang babae. Hindi naman sinabi ng Bible na right at that moment naging babae yung sides niya, yung tadyang niya. Kaya yung mga scientists, yung mga na-discover nilang footprints sa naka-imprinted na sa mga bato, yung mga naglakad kasama ng mga dinosaurs yung mga footprints ng dinosaurs. Kaya hindi sinasabi ng Smithsonian na mayroong mga evidence na ganun. Pero ito, pinatulog si Adan. At nung nagising na siya, meron ng isang malaking beautiful lady, grown-up lady na. Hindi nakita niya, sa wakas. Ito ang aking laman, dugo ng aking dugo, buto ng aking buto. Tatawag ko sa kanya, babae, meaning Eve. Pero, walang love story sila ron. Walang ligawan. Sila'y parehong hubad pero hindi nagkakahiyaan. Pero walang ligawan. Walang ligawan. Nagkaroon lang sila ng pagsisiping after na mag-fall sila sa kasalanan, di ba? Naging na sila, carnal-minded. Uy, hubad pala to. Uy, hubad din pala ako. Doon nila na-discover yung pagsasama nila, pagtatalik nila. So, ang love story, wala doon kay Adam and Eve. Wala doon. Let's put X. X, wala doon. Pangalawang sinasabi ng mga commercialized Christian na to, uy, yung love story ni Abraham tsaka ni Sarah, come on! X kagad sa akin yun. Kahit sa inyo. Parehong magkapatid siblings. Paano magkakaroon ng love story doon sa siblings? Nakakahiya, di ba? At isa, karumal-dumal pa yun, kahit sabihin mong half-sister mo, half-brother mo. Buti pa si Hagar na Egyptian na naging asawa ni Abraham. Hindi niya kaano-ano. At si Ketura na siyang ninuno ng mga taga Southeast Asia. Si Ketura yun sa Genesis. Si Ketura o Katuray ayan ang mga ninuno ng mga Southeast Asian people. Kasama na tayo ron. Siya yung pinakalola natin. Kaya may mga dugo tayo ni Abraham. Huwag niyong itanggihan. May mga dugo tayo ni Abraham. Dahil yung pinaka-ninuno ng mga taga-Southeast Asia ng pangalan na Katuray, 2000 BC, yung mga tao ron sa Southeast Asia na isang buong landmass pa, hindi pa lubog sa tubig, yung tinatawag na Sunda. Kaya nga dyan, nanggaling ang salitang sundalo sa Sunda Hindi soldado, Spanish yun. Kaya sundalo, tagapagtanggol ng Sunda.
Kaya may salita tayo sa Tagalog na sa Pilipino, sundan mo, sundan. Sunda ang tinutukoy yung sunda. Sunduin, that's sunda. Lahat ng merong tinatawag na root word na sunda ay nasa salita ng mga Pilipino. At yung si ketura o ketura sa Old Testament, diyan din nagmula ang mga yung tinatawag na mga Pacific Islanders. Kasama ng mga Pilipino ron, tsaka Indonesian, Malaysian, Brunei, Thailand, yung mga Southeast Asian, yung ASEAN region, mga lahi ni Ketura yon. Sa mga hindi nakakaalam, nagsimulang mag-travel ang mga taga-Sunda, kasama Pilipinas, buong landmass yun eh. Borneo, yan, kasama yan. Magkakadikit pa noon yun. Hindi pa tumataas ang tubig. Yung iba nagpunta ng Madagascar, 2000 BC yan. Ha? May mga items na rin sa Philippines. May mga native na rin sa Philippines. Kaya nga sinasabi ng history natin, yung Indones A, Indones B, hindi nila alam, maraming migration doon. At yung totaling nag-migrate na sa Philippines, tsaka sa Southeast Asia, ay mga apo na lang ni Ketura kay Abraham. Tandaan nyo yan. Nung nag-travel sila sa yung ninuno natin kasama si Ketura, 2000 BC, yung mga ninuno nila pagkatapos mga 1900 something pababa na, ay doon niya nakilala si Abraham. Wala na si Sarah noon, namatay na. At si Ketura ay naging asawa niya si Abraham. Maaring si Abraham natutong manligaw kay Ketura. Alam niyo ba yung yung Arabian jasmine na flowers? Native yun sa Southeast Asia, lalo na sa atin, Sampaguita. Pero doon sa mga Arabian desert, nagkaroon. Hindi nanggaling sa kanila yun, nanggaling yun sa mga nagpuntahan ng mga taga-Sundaland, kasama ng Pilipinas sa Sundaland, doon sa Middle East, at dala-dala nila yun. At yung punong katuray nga ay pinangalan kay Ketura kasi yun ang native sa atin sa Southeast Asia, tropical tree yun. Nakakain yung bulaklak nun, masarap. So maaring sila pa yung mas magandang hindi lang naisulat sa Bible, yung ligawan nila. Love story. So si Abraham tsaka si Sarah, they're not hindi sila qualified sa love story. How about si Ruth tsaka si Boaz? Sinasabi nila, uy, ang ganda, nagligawan sila si Ruth at Boaz. Kalokohan na naman itong mga to. Baliw. Kaya naging asawa ni Ruth at si Boaz ay ibinugaw siya ni Naomi for survival sake. Gutom tayo, nabalo ka na Ruth. Eto, pakasalan mo na lang yun. Ito. Walang ligawan na nangyari. Humiga na lang dun sa dun sa tabi ni Boaz, sisipingan siya. Siyempre, inakit niya yung lalaki. So walang ligawan dun. So, hindi true love yung ex. Ang sabi ng iba, uy, kala nyo, bilhin nyo itong libro namin kasi meron kaming, yung mga true love dito. Si Isaac tsaka Rebecca. Wrong! Wrong ulit. Dahil binayaran nila si Rebecca. Binayaran ni Abraham tsaka ni Sarah, si Rebecca, binayaran ng dowry. So binili. Binibili babae noon, ha? Binili ng alipin, di ba, ng inutusan ni Abraham. So walang love at first sight doon, binili. So, mali pa rin. Wala akong baser. How about si Jacob tsaka Rachel? Sabi nila, uy, ang ganda ng ligawan nila. Si Jacob tsaka si Rachel. Tsaka may love triangle pa si Leah. Mga baliw. Baliw na naman yung mga yon. Kasi nagbebenta ng mga books yung mga yon. Tsaka makikita rin nyo kahit saan kayo mag-search. Pinipreach pa ng mga pastor yan eh. Mga balikong utang ng mga pastor. Nakakahiya di ba? Hindi nila alam ma-distinguish anong ibig sabihin ng immorality tsaka moral na turo. Kaya sinabi natin na yung mga tao, woe to those who call evil good and good evil. Evil na nga ginawa nila. Isipin mo si Jacob, inasawa niya magkapatid, tapos yung mga katulong ng mga ng magkapatid na yun, inasawa niya rin. Yung iba nagsasabi, di ba mga mga ancestor ni Jesus Christ? Wrong. Ni isa man sa patak ng dugo, wala si Jesus Christ doon sa mga tao na yun. Ni hindi ka pinractice ni Jesus Christ ang Jewish religion eh.
Inatake niyo pa yung mga Jewish people doon, yung mga leaders ng Sanhedrin tsaka ng mga Pharisees. Inatake niya. Kasi si Jesus Christ hindi na parito para sa mga Hudyo talaga, kundi para iligtas ang, mamaya papaliwanag ko yun, nasa introduction pa lang ako, para iligtas ang tao sa mundo. Kasama na tayo ron, kasama na yung mga fellow Itas natin, kasama na yung mga Africans, kasama na yung iba't ibang mga tao sa mundo. Tapos sinasabi nila, si Jacob, ang ganda ng love story, at saka, ano love story? Mga baliw. Immorality to, hindi love story. Yung ginawa nila. Tapos, yung sinasabi rin nila, uy, basahin niyo yung istorya ni David, ni King David, tsaka ni Michal, na anak ni King Saul. Ang ganda ng love story nila. Mga baliw. Paano love story? Nabasa ko na yung mga kasaysayan ng mga yan Paano love story? Ito nangyari. Kung sino gusto maging asawa, mapangasawang anak ko, sabi ni Saul, sa mga tao, sa mga taong gusto maging asawa to para magkaroon ng access sa pagkain, sa position sa kaharian ni Saul. Siyempre yung mga tao, anong gagawin? Di pumatay ka ng 100 Philistine, pagkatapos putulin mo yung foreskin ng ari nila, dapat 100 ang mapatay mo. Di 100 foreskin yun. Hindi ba kalokohan yun? Ginawa ni David, kasi nga si David ay leader ng military. O sige, putulan lahat siya, pati mga foreskin ng mga batang Philistine na kalaban nila. Pinutol. O binilang pa. Hindi ba nakakasuka yung meron pang yun ayoko lang baka sabihin niya, napakabasos ko naman pag hinabi ko pa yung baliktarin ko na lang, merong lupak yun, lupak. Ano yung ibig sabihin, lupak? Nangangam mo yun. I-message nyo na lang ako kung anong ibig sabihin nun. Pero sa mga nakakaalam, marunong bumaliktad ng Filipino words, lupak. Anong ibig sabihin nun? So, walang ligawan dito. Ang ginawa ay Saul used this tactic para makapatay siya ng mga kalaban na hindi niya kayang gawin. So si David, naisip niya, kinakala para magkaroon ako ng access doon sa kingdom. So it's political motivation. Yung ginawa ni David. Kaya naging asawa niya si Michal. Pero wala ligawan. Ito pa si David. Sabi ng mga preacher nga, yung love story ni na David tsaka Bathsheba. Anong love story? Si David, ni-rape niya o inasawa niya yung asawa ng iba, si Bathsheba, di ba naliligo sa taas ng tower ng bahay ng second floor? Plus pinatawag. Parang yung barangay captain ng Pilipinas Barangay captain lang Hoy, di ka rito. Punta ka sa bibigyan kita ng ng supply na bigas. Magubad ka lang. Ang daming balitang ganyan, di ba? Napapanood yun sa mga kay Rapi Tulfo din. Ginamit yung posisyon, di ba? Para makapang-abuso ng tao. So si David, tsaka si Bathsheba, ex pa rin yun. That's immorality. Asawa ng iba, pinatos mo. Tapos sabi ng ibang, ito tunay na love story na to. Nino? Samson and Delilah. That's wrong. Hindi tunay na love story yan. Si Delilah ay bayarang babae, prostitute. Nagbabayad si Samson sa kanya. Nagbabayad siya kung gusto niyang gamitin yung babae na yon, si Delilah. Hindi kasi yung ginupit yung, anong kinalaman ng ginupit yung buhok? Ginamit nga siya ng mga Philistine din Pinangakuan si Delilah na gupitan yung buhok So ano love story doon? Ekis pa rin yun, wala pa rin yun. Si Esther at saka si King Ahasuerus ng Persia, love story daw yon. That is wrong. That's lie. That's a lie. That's a lie. Kasi itong King Ahasuerus na to ay isang brutal na king. Kaya dinivorce niya yung unang asawa niya na tinatawag na queen, yung Persian talaga. Iran ngayon yung Persia. Dahil siya isang masamang tao, masamang leader. Kaya nagkaroon ng chance si Esther na sumali ng mga beauty pageant dahil inutusan siya ng tiyuhin niya para i-lure. Ang tawag rito is scheme.
Para magkaroon ng access sa power. Kasi nga, yung mga Hudyo binabantaan dun eh. Kung makaka-access sila sa power, isa sa kanila, maging asawa ng king na yon, ay mapapatigil nila yung pag-persecute sa kanila. So walang love doon, walang ligawan. Maraming gumagawa niyan, di ba? Papakasalan yung para magkaroon ng isang yung sa political dynasty nila, isa na lang sila. So walang love doon. So ekes yun, ekes. Tapos yung sinasabi rin ng ibang mga nangangaral na preacher na, oy, ito ang tunay na love. Yung nagmahalan talaga sila, yung, alam nyo ba yung nung nag-ibigan talaga sila sa, sa unang tingin. Si minor prophet na si Hosea at saka si Gomer. Si Gomer isang prostitute din. Kasi sabi na Diyos sa kanya, sige, binigyan siya binigyan ng babala yung Israel. Na ang ginawa ni Jose, syempre pag prostitute, binabayaran mo yung parang bar fine. Iba-bar fine kita. Yung mga napupunta dati sa bar. Ako kahit hindi naman ako pumunta, alam ko naman yun eh. Dahil meron kaming kapitbahay, ang manager siya sa mga ganun. Naririnig ko kwentuhan nila, tsaka isang kamag-anak ko, yung pinsan chewing ko. Nung nasa Philippines pa ako doon, nakikinig ako about yung business na gano'n. Nagbabar fine sila. Kaya alam ko. So ito, ganito, yung kay Hosea na prophet, minor prophet, walang ligawan kasi yung kanyang pinakasalan ay prostitute, binayaran niya ng dowry. Binili niya. Alam niyo ang tunay na love story dito? Huling sasabihin ko, ang pinakatunay, si Joseph and Mary. Sila ang good example ng tunay na magkasintahan, na nagligawan. Sila lang. Tandaan nyo, sila lang. Ito ang tunay na real love story. They both engage. Kasi si Mary, siya'y matapat. Si Jose, binata rin. Although advance ang years niya sa kanya, pero nagtatrabaho siya sa Nazareth. Pumupunta lang siya sa lugar na malapit kina Mary. At isang beses, nag-request si Mary na nagpaalam kay Joseph na pupunta doon sa pinsan niya na si Elizabeth kasi baog yun, nagdalang tao. At si Zechariah, yung asawa ni Elizabeth. Alam niyo sa istorya, di ba? Pinayagan ni Jose. Bumalik siya, correct me if I'm wrong, after 3 months or 6 months, laki na ng tiyan niya, hindi maitago. So ang gagawin ni Jose, hindi divorce niya na lang. Para ano? Para hindi mapatay si Maria, hindi mabato sa labas at kalad ka rin. Although hindi pa sila nagsasama, pwede niya nang i-divorce yun. Kasi engaged na nga sila eh. Pero hindi pa sila nagsasama sa isang higaan. Alam niyo yung ibig ko sabihin, nag-honeymoon. Wala pa yung actual na kasalan. Nararamdaman ko yung sakit ng nararamdaman ni Jose. Maaring umiiyak siya. Yung babaeng minahal niya ba nagagano? Akala niya si Mary ay may ibang kasintahan at siya ay ginalaw at nabuntis. Pero hanggang sa ang banal espiritu ng Diyos ay ang ibig sabihin yung anghel ng Diyos sa panaginip ay magsalita sa kanya. Yun yung sinabi na pakasalan mo, take Mary as your wife. Dahil ang dinadala niya ay sa pamamagitan ng banal espiritu na santo ng Diyos. Diba? Alam natin kasaysayan, overshadow by the Holy Spirit, meaning baptism. So ito ang tunay na love story ng dalawa. Yung mga unang nabasa ko, they're all immorals. Ito hindi. Kaya nga ito ang pinili ng Panginoon Kristo para bumaba siya at ipanganak siya bilang isang tao
na siyang tagapagligtas sa pagdating ng panahon na magpahayag na siya. At isa pang tunay na love story, tunay na pag-ibig, ay ang pag-ibig ng Panginoon Kristo sa kanyang iglesia, sa kanyang church. Mga lupo ng mananampalatayang iniligtas ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Ayon sa Ephesians chapter 5 verse 25, ang sabi rito, "Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her." Ulitin ko. Ephesians 5:25, "Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her." Yung namatay ang Panginoon sa Kristo para sa church, para sa ating mga taong nanampalataya sa Kanya. Ayun ang tunay na pag-ibig. According to John chapter 11 verse 5, "Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus." Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagmamahal ng Panginoon sa Kristo. Yung pagmamahal ng Panginoon sa Kristo ay hindi ito tulad ng pagmamahal na nasa ating mga tao, na pag nakakita tayo ng isang magandang babae o gwapong lalaki, o sa isang tingin natin ay na-attract tayo, na-love tayo, nagkaroon tayo ng love sa tao na yun. Kasi, tandaan nyo, ang mga babae, alam ko yung mga style din nila. Kapag pleasing sa eyes nila, gusto nila yun. Parang kay Eve yan eh. Ngayon, nagbabago yon kapag nagkaroon na sila ng pag-uusap. Doon na lumalabas yun at turn off yung babae. Ganito pala itsura niya. Ang pangit mo, Brother Joe. Ayoko sa'yo. Example ko na lang sarili ko para wag na ako mag-example ng iba. That's fine. Halimbawa, hindi niya ako nagustuhan. That's fine. Halimbawa, ikaw, meron ka napupusuan sa coworker mo, o sa kapitbahay mo, o sa inside ng fellowship nyo, pero hindi ka makapagsalita. Tandaan nyo, kapag kayo may nararamdaman sa isang tao, hindi sa mayong asawa, sa pareho niyong single, meron kayong gusto, paalam nyo. Kasi kung di nyo sasabihin, hindi niya malalaman. Ngayon, tanggapin mo lang kung anong magiging resulta. Pag sinabing, "Hey Brother Joe, alam mo, mataas ang respeto ko sa'yo. Para kang yung grandfather ko." Pwedeng grandfather na lang kita. Sa akin, okay lang yun. That's normal, di ba? Kasi ang babae, hindi naman lalapit sa inyo yan para sabihin, "Brother Joe, magmula ng panood kita sa YouTube, gustong-gusto kita eh. Pangalan mo?" May phone number ka. Ganda ng mga banat, di ba? Meron ako bibigay sa'yo. Number. Gusto mo, John 3:16. Alam ko na yun eh. Yung number mo na lang. Gagawa muna ako ng Facebook account ko. Inaalin tulad ko lang yung sarili ko. Ayokong gumamit ng ibang tao. Kasi, kapag kayo, naramdaman ninyo yung pag-ibig sa puso ninyo,
Hindi lang naman sa mga fellow single ninyo. Kung kayo ang mag-asawa, minsan nakikita mo yung asawa mo naghuhugas halimbawa ng plato. Naalala mo yung nung bago pala kayo nagsasama bilang mag-asawa. Isipin mo, hindi ka ba natutuwa until now? Siya pa rin naghuhugas ng plato mo. Kasi may mga ibang babae talagang, I'm done. Hindi na ako maghuhugas ng plato. Hugasin yung plato nyo. Pero ikaw, magpasalamat ka. May asawa ka pa rin na gumagawa ng gano'n, nagluluto. Sa Amerika ay tumira. Iba mga babae rito. Hey, wash your dishes after you eat your lunch or dinner, wash your dishes. I'm not gonna wash it. Kaya meron dito mga dishwasher. Ilalagay mo na lang doon. And then, lagyan ng sabon, tapos press the button, and then you can go now somewhere. Hindi tulad sa Pilipinas eh. Hugas talaga. Talagang hugasan. La la la, la la la. Tapos nakikinig pa ng nagchichismisan sa labas. Sino pinag-uusapan no? Di ba sa Pilipinas ganang rinigan? So, ang ibig ko sabihin dito, kayong mga mag-asawa, yung pagmamahalan nyo, naandyan yan eh. Minsan natatakpan lang yan ng pagod, tampo, yung konting tampo. Ang tawag doon eh, di ba? Tampururot. Konting tampo lang yun. Huwag nyo nang palakihin. Huwag nyo nang palakihin. Kasi maiksi lang buhay ng tao. Maiksi lang buhay natin. Either isa sa inyo mauna, o ikaw ang mauna. Ano lang talaga? Yung laging panatilihin, laging sariwa ang pagmamahal sa bawat isa. Si Jesus Christ, mahal niya yung magkakapatid. Kasi walang mga magulang. Mga kaibigan niya to, si Martha, si Mary, at si Lazarus, yung binuhay niya. Kaya, yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo rito, ang sa Greek word na ginamit is agapao. Agapao. Meaning dedication. Show concern for them. Concern. Ayun ang pagmamahal na yun. May alagad ng Panginoon sa Kristo na si John, ang pangalan, sa John chapter 13 verse 23, John 21 verse 20, John 27, 21 verse 7. Siya yung laging humihilig sa dibdib tsaka balikat ng Panginoon. Si John. Siya rin sumulat ng Gospel of John at saka sa 1 John tsaka 2 John na ipinatapon sa Patmos. Siya din yun. Siya rin yung nagtanong. Humilig siya sa balikat ng Panginoon. Para hindi marinig ng mga alagad kung ano yung tatanong niya. Lord, sino yung magkakanulo sa'yo? Yung idip ko yung tinapay na to sa wine, sa red wine, at isubo ko sa kanya, yun ang magkakanulo sa akin. Binigay niya kay Judas Iscariot. Gawin mo nang dapat mong gawin. At that moment, pumasok si Satan sa katawan ni Judas Iscariot. Mahal ni Yesu Kristo ang alagad ito, kaya beloved ang tawag. Beloved John. Meron din minahal ang Panginoon sa Kristo. Sa Mark chapter 10 verse 21. Yung binatang mayaman, matatandaan nyo, bata pa lang para sa panahon natin, milyonaryo na o bilyonaryo na. Maaring may negosyo o merong minana. Guro, anong gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na wala hanggan? Sinabi ng Panginoon sa kanya, ito yung mga laws, mga utos, love your mother, your father, love your God, with all your heart, love your mother, your father, love your neighbors as yourself. Ginawa ko na lahat ito, magmula pagkabata, ano pa kulang? Tinitigas siya ng Panginoon. Go, sell your possessions and give to the poor.
Hindi sinabi ng Panginoon Kristo, go sell your possession and give to us, and give to me, and give to the church. No. Yung mga preacher yun na sugapa sa pera, go sell your possession and give to the church para makatulong. Makahayo tayo ng pangangaral ng gospel. Pero actually pupunta sa pera, sa bulsa nila sa pera, sa bulsa nila yung pera at pupunta sa bank account nila. Ayun lang yun eh. Totoo yun. Ganun ang ginagawa nila. So eto, sabi ng Panginoon, go sell your possessions. Give it to the poor. Magbahagi ka sa mga less fortunate na mga bata o mga pamilya. Eh nalungkot siya. Kasi malaking kayamanan niya. At sinabi naman ng Panginoon, para maging ganap ka, carry your cross and follow me. Hindi niya nagawa yun. Sayang, minahal pa naman siya ng Panginoon. Mababasa niyo yun sa Mark chapter 10 verse 21. And then sabi ng verse 22, but he was sad at this word and went away sorrowful, malungkot, for he had great possessions. Kaya yung mga alaga nagtanong, Panginoon, sino ngayon ang maliligtas? Sabi ng Panginoon, hindi imposible. Ang imposible sa tao, sa Diyos ay hindi imposible. Sabi ni Pedro, Look, Panginoon, iniwan na namin ang lahat ng bagay para sa iyo at sumunod kami sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, you will receive more, di ba? Sa kaharian ng Diyos. Kaya yung mga preacher na sila Peter, Apostle Peter, naging mga preacher sila, iniwan nilang lahat. Wala silang kayamanan. Nangangaral sila. Mahirap sila. Wala silang kayamanan. Ang pinakakayamanan nila sa langit, pinakakayamanan na pinamana sa kanila ng Panginoon ay yung gumawa sila ng mga himala, nagpapagaling ng mga may sakit, nagkakaasot ng mga evil spirits, nagpa-prophesy, at maraming nababautismuhan sa Espiritu Santo at nakakakilala sa Panginoon Kristo. Ayun ang tunay na kayamanan. Kasi after na mamatay tayo, madadala mo ba yung kayamanan mo sa hukay? Wala. Iba makikinabag na pinaghirapan mo yung mga kayamanan na sinamba mo ng matagal na panahon. Kaya maganda ang kaluluwa natin. Ito ang maging puhunan natin, maging investment natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon Kristo at pagsunod. Para pag namatay tayo, yung soul natin ay malaya, makakapasok sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. So dahil pasisimulan natin ang pagpapahayag ko patungkol sa pagmamahal ng Diyos o love of God, ang ginamit ng mga sumulat ng Bible sa New Testament about the love of God, about God, o lahat ng nasa Bible ng New Testament, ay ang ginamit nila ay ang common Koine Greek, hindi classical Greek. Yung Koine Greek na common lang yun. Madaling maunawaan ng sino man tao. So sa John chapter 3 verse 16, ito yung magiging natin. Ito yung magiging pinaka topic natin para sa series na gagawin kong about the love of God sa atin. Sa John chapter 3 verse 16, maraming nakakaalam nito, pero yung actual meaning nito, minsan nakakalimutan natin. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. John chapter 3 verse 16. Ang ginamit na salita ro na love of God, let's say salitang love, sa original Greek word na ginamit ay agape o agape love, na ibig sabihin, this is the highest form of love.
Ginagamit ito ng mga Greek sa panahon na yon na ini-express nila yung love ng kanilang idols na love of God of love, like that. Pero actually, this is the highest form of love na kinopya lang din ng mga ibang Greeks para ibigay doon sa kanilang mga false idols. Kaya ginamit ng mga apostol to na salitang agape o agape love, ay ibig sabihin ito ay unconditional love talaga ng Diyos. Na hindi ito katulad ng love na pinakikita ng mga tao na merong string attached. Kung babasahin natin dito ang dahilan ng pagparito ng Panginoon sa Kristo, sabi, Panginoon sa Kristo ay dahil sinugo siya ng Ama, sabi rito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ang kumilos sa Diyos, nag-push sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na para ipadala niya ang kanyang bugtong na anak. Yung agape love. Naalala niyo si Noah? Nung panahon niya, ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Siya lang at ang kanyang mga sambahayan ang naligtas. At pinangako ng Diyos na hindi niya nang gugunawin ng tulad ng panahon ni Noe ang mundo sa pamamagitan ng baha. Subalit dahil meron na namang another na paggunaw na mangyayari sa mundo, subalit God decided na ipadala niya ang kanyang bugtong na anak ng Panginoon Kristo, na si Yesu Kristo, upang maligtas ang sanglibutan, ang mga tao sa sanglibutan. Bago niya hatulan ng sanglibutan, nagbigay muna siya ng another chance sa mga tao. Kaya ang ginamit dito na dahilan ng Diyos sa Greek word ay hutos, ibig sabihin for this reason, sa dahilan ng Diyos na to, na ayaw niya mapahamak ang mga tao, ay pinadala niya ang kanyang anak ng Panginoon Kristo. Tingnan natin sa chapter 3 verse 10 ng basahin natin dito. Nung kausap ng Panginoon Kristo yung mga teachers ng law, especially si Nicodemus ang kausap niya rito, Jesus answered and said to him, verse 10, are you the teacher of Israel and do not know these things? Most assuredly, I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended to heaven but he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. Ito yung tinatawag na prophetic message ng Panginoon na aakit muli siya sa langit, yung ascension niya. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man must be lifted up. So binabanggit ng Panginoon yung bumaba, tandaan nyo, ay Son of Man, naging Son of Man. Yung Son of God, nung bumaba, naging Son of Man. At nung ipinako siya sa krus, tulad ng kay Moses, yung ahas na nasa pole, para ang lahat ng tumingin ay hindi mamatay sa tuklaw ng ahas, ay siya yung Son of Man na mabibitin dun sa krus ng Kalbaryo. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life.
para mananampalataya sa Kanya, sa Son of Man, na napako sa krus, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit kinakailangan ng Diyos na gawin yon? Dahil sa pag-ibig, sa tunay na pag-ibig, sa atin, sa akin, sa iyo, sa bawat isang nasa mundo. Ito na yung John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world." Yung first coming niya yun. "But the world through Him might be saved." Yung unang ginawa ng Panginoon ang pagliligtas. "He who believes in Him is not condemned, but who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God." Nakikita natin dito na meron dalawang binanggit, Son of Man and Son of God. Son of Man, si Jesus Christ as man, as a sacrificial lamb, na mamapako sa krus, ay siya ang maglilinis sa atin sa ating mga kasalanan upang hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At binanggit ng Panginoon dito na he who believes in Him, the Son of Man, the Lord Jesus Christ, is not condemned, but he who does not believe is condemned already. Sa pagdating niya yan, that is second coming. That's final. Sa pagdating niya, lahat ng makasalanan ay mapaparusahan at makikita natin sa huling paghuhukom, silang mga hindi nanampalataya ay condemned already. Condemned, ibig sabihin, puganti sila, hindi nila tinanggap ang Panginoon sa Kristo. Yung mga tao na yon, kahit saan sila naroon, sila yung mga fugitives, pugante. Basta nabistahan ka na ng kaso, kahit wala ka dun sa korte, alam mong guilty ka, alam nila na guilty ka, magtatago ka, pugante ka na, at mahuhuli ka rin. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. The name of the only begotten Son of God, our Lord Jesus Christ. So begotten Son of God as judge, Son of Man as sacrificial lamb. So makikita natin dito, nung umakyat ang Panginoon sa Kristo sa langit, yung ascension niya, yung title niya na Son of God, ay nasa Kanya ulit. Nung bumaba siya sa mundo, nung unang pagbaba niya, ang title niya ay Son of Man, dahil ang Kanyang katangian ng pagka-Diyos, yung deity niya ay iniwan niya sa kalangitan at bumaba as Son of Man in a person of our Lord Jesus Christ. Nung namatay siya, inilibing at muling nabuhay ng ikatlong araw. Dumating yung 3 araw ay nabuhay siya, umakyat siya sa langit. After 40 days, magmula nang siya'y nabuhay, umakyat siya sa langit. Yung kanyang title na Son of God ay nasa Kanya muli. Kaya habang nasa mundo tayo, we must confess Jesus Christ. Siya lang ang nag-sacrifice para sa atin, because He is the Son of Man, as a servant. And at the same time, He is the Son of God as our Savior. Siya ang Savior, siya ang Son of God. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 4 verse 12, "No one has seen God at any time.
in His absolute glory. But Jesus Christ, ang Panginoong Kristo, ipinaalam sa atin kung ano ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga ginawa, ng Kanyang sakripisyo at ng Kanyang mga aral na ibinigay sa atin. We testify Jesus as Savior of the world according to 1 John chapter 4 verse 14. And then we confesses that Jesus is the Son of God ayon sa verse 15 ng 1 John chapter 4 verse 15. And God abides in Him, and He in God, and we abide in the Lord, and He abide in us too. Ani katlo, sabi ng verse 16 ng 1 John chapter 4 verse 12, yung love ng Diyos, God gave His Son, Jesus Christ, and Jesus Christ showed us His love toward us nung tayo iniligtas ng Panginoon. At yung love na yon ay dapat mapanatili natin sa ating mga sarili na sinasabi ng verse 16, and we have known and believed the love that God has for us. God is love. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang mensahe na aking i-deliver sa inyo hanggang sa darating na mga araw. Ang Diyos ay tunay na mabuti at ipinaunawa sa atin kung ano ang pag-ibig, kung ano ang naging dahilan kung bakit ang Diyos ay nagdesisyon ng kanyang anak na si Jesucristo, the Son of God, the Word, na naging tao sa katauhan ng Panginoon Jesucristo, ay ipaalam sa atin kung ano ang pag-ibig na para sa atin. Ito'y sa kaligtasan nating lahat. Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyo lahat. Ito si Brother Joe. Itutuloy ko muli ang topic na to sa mga darating na araw. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you all.